Hallelujah, Lord God, Panginoon. Totoo nga po, O Diyos, na di kaya po naming malirip ang iyong pag-ibig sa amin. Lord God, na nagpapatunay po, Panginoon, ang iyong grasya at habag, Panginoon, na amin pong naranasan. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad, Panginoon. Napakasarap namnamin, Panginoon, ang lyrics ng awitin, Panginoon. Lord God, ang iyong pag-ibig na nag-uumapaw, Panginoon. Ano man na nakita mo sa amin, Panginoon, karumihan, hindi mo pa rin kami iniiwan, Panginoon. Lord God, kulang, Panginoon, ang aming pong mga papurit awitin, Panginoon, upang ibalik sa iyo sa lahat po ng kabutihan, Panginoon, na nararanasan po namin. Kaya, Lord God, wala po kaming gagawin kundi kami patuloy na magpuri. Patuloy kami sumamba sa iyo. Patuloy kami magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ipinararanas niyo po sa amin, Panginoon. Oh, dakila ka po, O Diyos. Wala ka pong katulad. Oh, radabasyak kay radabasyande. Yes, o korodobasiki radababamosyak katana radababame. Yes, O Lord God, hallelujah. Oh, Holy Spirit, touch the heart of every one of us. Let your spirit moves. Hallelujah. Oh, rababasiki yaradabasyande rahanderasyande. Oh Lord God, hallelujah. Panginoon, alam mo po, O Diyos, at kilala mo ang iyong pong mga anak na naririto. Maaari po sila po may mga pinagdadaanan. Maaari, Panginoon, naranasan po nila iba't ibang uri ng labanan sa buhay mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon. Pero Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, sapagkat ikaw po napakabuting Diyos, Panginoon. Ang pagdako po nila sa lugar na ito, dakilang Ama, meron po silang kakaibang mararanasan. Sapagkat sila'y nagdesisyon, Panginoon, na sa lugar na ito'y mararanasan po nila ang iyong kabutihan. Sapagkat sa bawat pagtitipon ng iyong mga anak, lagi kang merong handang mensahe. Sa bawat anak mo na tinawag, Panginoon. Lahat ng dumako sa lugar na ito, Panginoon, Lord God, sila po'y naririto sapagkat meron silang inaasahan na kabutihan, Panginoon, sa bawat buhay ng mga kapatiran, Panginoon. Kaya, Lord God, ang aming pong dalangin, Panginoon, Lord God, ang iyong pong presensya ay manatili sa puso ng bawat isa. Kung meron man saradong puso na dumako sa lugar na ito, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyo pong banal na Espiritu, kayo po ang magbubukas, Panginoon. Kayo po magpapaunawa kung gaano kahalaga ang pagdalo sa bawat pagtitipon na itinalaga mo, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon. Lord God, sapagkat ito, O Diyos, ang nais mo, Panginoon, na anumang amin po mga pinagdadaanan sa buhay, dakilang Ama, there is power in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Jesus, you're alive, oh Jesus. Oh, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Panginoon, tinanggap mo ang lahat, Panginoon, ng parusa. Tinanggap mo ang lahat ng mga tiisin, Panginoon, upang sa bawat anak mo na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, maranasan po nila kung paano ka nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Silang lahat ay magtatagumpay sa iba't ibang uri ng labanan in Jesus' name. Oh, radabasya karadababasyan dararahande. Shekotonorodo babasya kita naradadadasyan. At aming itataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Sisigaw kami, Panginoon, sa kagalakan that Jesus is alive, O Lord God. That Jesus is raised from the dead, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, sokorodo basyak kita narararababasyande. Shekorororo babababasyak kita narararabasyande. Lord God, Panginoon, sa iyo po namin, Panginoon, itinatalaga ang bawat kapatiran, Panginoon. Na kami po, O Diyos, bilang pamilya mo, dakilang Ama, kami po, O Diyos, ay magmamahalan.
mag-aaliwan, magtutulungan, magpapalakasan, Panginoon. Sapagkat totoo, ito po ang tunay na pamilya. Ikaw ang aming tatay, Panginoon, sa kalangitan. Kami mga anak mo, Panginoon. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon. Ibinigay mo sa amin ang mga salita mo upang ito'y aming maisabuhay, Panginoon. Kaya, Lord God, ang bawat salita mo, Panginoon, na ilalagay po, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ito po, O Diyos, ang magbibigay ng kapangyarihan upang kung kami may dumaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, wala kaming gagawin kundi hahawak sa mga salita mo. Hahawak kami sa mga pangako mo. Hahawak kami, Panginoon, Lord God, sa iyong kapangyarihan na may kapangyarihan gumawa ng mga imposibleng bagay. In Jesus' name, oras siya karadabasyande. Shekorodo babasiki yarararababasyandararahande. Yeso koto norodo basikita naradada. Yeso koto norodo basyandararahande. Lord God, totoo nga po, O Diyos, dahil sa kapangyarihan ng iyong pong pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod. Amen. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi, si Jesus ay buhay at makapangyarihan. Yes, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat. Panginoon, sa umaga pong ito, O God, tanging ikaw po lamang, O Diyos, ang aming pong pararangalan. Tanging ikaw po lamang ang aming pong itatanghal. Tanging ikaw po lamang ang aming pong magiging pag-asa. At sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, na aming pong magiging tagapagturo, magpapaalala ng mga salita mo, Panginoon. Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ay aalis sa lugar na ito, na dala ang tangkas ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Napakatamis, Panginoon, na kung sa'y bigkasin ng iyong pong pangalan. Napakasarap namnamin, Panginoon, na totoo nga po, O Diyos, there is power in the name of Jesus. Kaya, Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. At sa iyo po namin itinataas, Panginoon, ang gawain mo sa pag-aaral ng iyong pong salita, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang aming magiging tagapagturo. Kayo po, Panginoon, ang kusay mangungusap sa puso ng bawat isa. Kayo po magbibigay, Panginoon, Lord God, na mga salita mo na magsisilbi, Panginoon, na panlaban sa lahat na nagliliyab, na palaso ng kadiliman, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, mga awit, makakaupo na po. Salamat po sa Panginoon. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagat tayo po ay nasa ikalawang linggo na po. Glory to God. At salamat po sapagkat sa patuloy na pagkilos po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At salamat po sa patuloy na paglago ng bawat gawain. Amen. Na nakakatuwa at nakakagalak ng puso na makita mo na ang mga kapatiran ay nagsasama-sama. Glory to God. Totoo po na ito po yung pong pasimula ng revival. Amen. Pasimula po ng revival ng puso ng bawat isa. Glory to God. Ang araw po ng Miyerkules, kami po, ang dami na po noong pong Miyerkules. 24 po kami noon. Glory to God. At sa aming pong morning prayer, minsan po sabi nga ni Sister Vilma, minsan dadalawa, tatatlo, pero nung araw ng Sabado, kami po'y 11. Amen? Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Glory to God. Kahapon po, nakakatuwa po, ang mga ushers na andon yung kalakasiyahan, na sila po'y naglilinis, glory to God, na sila po ay namamlansya, nag-aayos ng ating pong iglesia. Amen? Di ba? Tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon kapag ang isa pong iglesia ay may unity. Amen? At sapagkat totoo nga po na kapag may unity, glory to God, makikita natin bubuhos ang pagkapala sa bawat magkakapatid ng biyaya ng Diyos. Amen. Sino po nag-expect ng biyaya ngayon? Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. At
Talagang totoo po na ang panalangin po ay napaka-powerful. Amen. At talagang dito po natin mararanasan yung tunay na kagalakan. Kaya noong pong last week po, ang aking pong naging topic, ito po yung pong mga kung saan yung pong mga paalala, glory to God, hallelujah. Na kung saan ito po yung mga huling paalala po, glory to God, ng ating pong kapatid na si Apostol Pablo. Ano po raw ang layunin ng mga paalalang ito? Upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at pag-asa sa ating pong buhay. Amen? Sino po rito yung punong-puno ng kapayapaan? Amen. Kapag tayo po ay punong-puno ng kapayapaan, of course, meron po tayong pag-asa. Kaya kapag nakikita po natin yung kapatiran po natin na mukhang ampalaya, ibig sabihin, nawawala ang kanila pong pag-asa. Amen. Pero kapag lagi pong nakangiti, punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng pag-asa. Amen. So makikita po natin dito na talagang totoo na ang salita po ng Diyos, ito po nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya yung pong atin po naging topic po nung kabila pong linggo, makikita po natin dito na ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong magalak. Amen. At ang paalala po dito, para po tayo lagi po nagagalak, kinakailangan kung sino man ang may mga dalahin, sino man ang hindi nagkakasundo, kinakailangang merong mamamagitan para sa kanila. Amen? At hindi po solusyon yung kung saan mo samaan ng loob sa ating pong iglesia. Ang solusyon po ay pag-uunawaan, pagtutulungan, pag-ibig at pagiging kung saan ay katapatan. Kaya napakahalaga po na kung saan ay lagi po nating maalala ang kabutihan po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Atin na po bang ihahandog yung pong ating pong yung ating pong aircon? Praise God. Sige po, bago po ako magsimula, dalahin po natin dito. Glory to God. Yung pong aircon, pakilagay po sa unahan. Atin po itong ipanalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At talagang makikita po natin talagang ang ating pong iglesia ay patuloy na pinagpapala. Amen. Yan po ang ebidensya na talagang ang BNDB niyang ay patuloy at patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoon. Amen. Palakpan po natin po ang ating pong Panginoon at dito po natin po makikita na ang ating Diyos patuloy na nagtutustos. Kaya napakahalaga po tayo po ay nakakatulong. Glory to God. At sa aking nga pong buhay, ito po lagi ko pong naaalala. Kasi ang BNDB niyang, to God be the glory, na andun lagi yung pong suporta sa ating pong main church. Kaya ang aking pong pananaw, basta tayo pinakakatulong po para po isang pamilya. Kapag tayo po ay kung saan tayo po yung mga anak, kapag tayo po tumutulong doon po sa ating pong, sabihin natin na ating pong magulang, bless tayo. Amen. Kaya makikita po ito, maraming mga kapatiran ang pinayayaman na ng pinayayaman sa ating pong iglesia. Amen. Marami na pong nakakalaya sa utang. Glory to God. Marami na po na kung saan ang kanilang mga negosyo ay patuloy na pinagpapala. Bakit po? Dahil sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So sige po, itaas niyo po ang inyo pong kamay. Dito po, salamat po sa buhay po ni Brother Alan. Glory to God na kung saan siya po yung pong kung saan ay gumawa po ng paraan para po ito po ay mabili. Glory to God. Sige po. Atin pong ipanalangin at yung pong lahat na nagtutustos po sa pangangailangan po ng ating pong iglesia, atin pong ipanalangin na silang lahat ay pagpalain. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, amin pong itinatalaga, Panginoon, ng aircon na ito. Lord, salamat po sa mga pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit niyo po, Panginoon, na nagtutustos sa pangangailangan po ng aming pong iglesia. Lord, totoo nga po, Panginoon, na kapag kami, O Diyos, ay sumusunod sa iyo, kasunod din ay pagpapala, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang aircon ito, pag ito po'y hahawakan mo, babantayan po ng ipong laksa-laksang angel, at ito po'y hindi po masisira, dakilang Ama. Lalampas po, Panginoon, Lord God, yung kung saan ay warranty nito, walang anumang mangyayari po dito, Panginoon, sapagkat ito'y buhat sa iyo. Kahit ito po, O Diyos, ay nasa ipong pag-iingat, dakilang Ama. Kaya dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang lahat na mag-aayos po nito, Panginoon, ang magkakabit, Panginoon, bibigyan niyo po sila, Panginoon, na mabibigas, Panginoon, na kung saan ay mga bisig para ito po'y mailagay na may kaayusan, Panginoon. At ang karunungan ay dumaloy, dakilang Ama. Kaya Lord God, maraming pong salamat
sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa paghipom niyo po sa mga tao. Marami pong salamat sa pagkatotoo, dakilang Ama. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang pinagmumulaan ng lahat ng bagay. Kaya't marapat lamang na amin pong maibalik sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat, pagdakil at pagluwalhati, tanging sa iyo po lamang, Ama. Panginoon, amin po itong itinatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At napakasarap po pagka po tayo ay nagkakaroon ng mga bagong gamit. Praise God. At kung saan hindi po tayo nagkaroon ng kaisipan na second lang ng ating bilihin, mura-mura. Dahil ang ating pong isip, ang ating tatay ay mayaman, kaya tayong lahat ay pinayayaman ng ating pong Panginoon. Amen po, glory to God, hallelujah. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. At naalala ko po kasi ang BND Binyang ay nagsimula po na kung saan ay electric pan lamang ang gamit. Amen. Na si Pastor Kenneth, pagkatapos ng mensahe, basang-basa ng pawis. Glory to God. Pati kili-kili, ang dibdib, ang likod, basang-basa ng pawis. Dahil nagsimula sa maliit, kaya ngayon pinalalaki ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay nakararanas ng kung saan ay, sabi nga ay tayo po ay nasa convenient place. Amen. Hindi tayo paypay ng paypay, hindi tayo tatayo, hindi tayo kung saan ay iiba ng upuan dahil mainit. Tayo ngayon ay nakakaupo na tayo po ay, sabi nga at is na at is. Prenteng-prente dahil masarap ang simoy ng hangin. Amen. So glory to God. Hallelujah. So muli ko pong babalikan po yung pong huling tagubilin po. Glory to God. Para po sa kapayapaan at pag-asa ng mga mananampalataya. Kung atin pong babalikan po yung aral po dito, ang sabi po dito ng ating pong Panginoon, ang tagubilin po dito, ay lagi po tayo maging masaya. Amen. Rejoice. I say rejoice. Amen. Magalak kayo. Sinasabi ko, inuulit ko, magalak kayong lagi. Bakit po? Sapagkat malapit at dumating ang ating pong Panginoon. Kung tayo po'y lagi mukhang ampalaya, baka hindi mo marinig ang tinig ng Panginoon. Pero kung tayo po'y nagagalak, glory to God, anuman ang pagsubok na ating pong pinagdadaanan, ito'y ating pong malalampasan. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ang magpapala, ang Diyos ang tutugon. At ang kanya pong pangaral pa dito, huwag tayong mabalisa. Amen. Kundi ang lahat ay dalahin natin sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasalamat. Glory to God. At mararanasan natin yung kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. At mararanasan din natin yung sinabi doon sa verse 8 na ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong mga puso at isipan ay ang mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kalugod-lugod, mga bagay na malinis, mga bagay na may kabanalan, mga bagay na mabubuting ulat. At kung ito po ang magiging laman ng ating pong puso at isipan, ang kapayapaan sa inyong puso, ang kapayapaan sa inyong isip ay sa atin. Amen? Glory to God. At kung ito po ay mangyari na po sa atin, ano po ang sabi ng Panginoon? Ano man ang inyong narinig, ano man ang inyong nakita, ano man ang inyong natutunan, ito ang inyong isagawa. Kaya sa bawat pagtitipon po natin, hindi pwedeng wala tayong natututunan. Hindi pwedeng wala po tayong nakikita. Nakikita natin ang mga kapatiran dito na ngayon ay pinagpapala. Nababasa natin sa Biblia kung paano ito pong ating pong kapatid si Apostol Pablo, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mabusog, maranasan niya kung saan ay lulubog, lulutang sa karagatan. Naranasan niya yung iba't ibang uri ng mga tiisin sa buhay. Pero ang masasabi niya, siya ay natuto na kung saan ay makontento. Amen? Kaya siya mismo nagsasabi, tularan niyo ako. Kaya kung paano ang ating pong kapatid ay nagkaroon ng contentment sa kanya pong buhay, dapat tayo din ay may contentment. Kapag tayo po may contentment, ano man ang meron ka, ikaw ay masaya. Amen? At kapag ang lahat ng ito'y nasa sa atin, ano po ang paalala? Ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kapag ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa atin, gaano man kalaki ang problema, gatitik lang ito sa Kanya. Amen? At lagi po nating aalalahanin, mas malaki ang Diyos kaysa anumang problema.
Kaya kapag titingnan natin ang ating pong Panginoon, gabundok man ang problema, liliit ito. Amen? At ang lalaki ay ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan ingatan po natin yung ating pong ilalagay sa ating pong isip. Kinakailangan ating pong ingatan yung lalabas sa ating pong labi. Kaya nga, kinakailangan ito pong ating pong isip, punuin po natin ito ng pangako ng ating Panginoon. Punuin po natin ito ng salita ng ating pong Panginoon. At anuman yung pangarap mo sa buhay, hindi pwedeng hindi mo ito mapagtatagumpayan. Hindi pwedeng hindi mo mararanasan yung pangako ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, tayo higit pa sa mananagumpay. Amen? Kaya ang susi po ng lahat, magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa sa ating Panginoon. Huwag po tayong aasa sa tao. Tandaan niyo po yan. Ang lagi natin maging pag-asa ay ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay umasa sa tao, malulungkot ka. Miski gaanong kayaman pa yan. Miski gaano pa yung katanyag. Miski gaano pa yung kalakas. Glory to God. Mas malakas ang ating Panginoon. Mas mayaman ang ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo sa Diyos lumapit, hindi ka mabibigo. Glory to God. Amen. Kapag tayo sa Diyos umasa, sigurado may tustos sa ating pong pangangailangan. Bakit po? Sapagkat siya yung tatay na magsusupply ng lahat ng ating pong pangangailangan. Amen? Kaya lagi po nating iisipin yung ating pong buhay. Lagi po nating alalahanin ng mga mabubuting bagay. Lagi po nating aalalahanin yung mga totoo, yung may mga kabanalan. Iwaksin na natin yung mga pangit na mga issues. Amen? Iwaksin na natin yung mga narinig natin mga balita na magbibigay lang sa iyo ng problema at kalungkutan. Ang alalahanin mo, ang magandang balita ng ating pong Panginoon. Ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Amen? At mararanasan mo lagi na ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po tayo pupunta po sa bago po nating aralin. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pong aralin, ito po ay aking pong kinuha sa aklat po ng Matthew 6, 5-13. Huwarang panalangin o model prayer. Glory to God. So makikita po natin dito at atin po na kung saan ay atin pong bubulay-bulayin. Ano ba yung tinatawag dito? Ano ba yung mga kaparaanan nito tinatawag na huwarang panalangin? Ito po ay aral po ng ating pong Panginoong Hesus at ito po ay nagsimula po doon sa kanya pong tinatawag na ito po yung pong mga aral. Amen? Yung mga turo doon po sa bundok. Kasama po ito. Glory to God. Nagbuhat po sa Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7. Yan po'y puro po mga aral po yan. Kaya kung babasahin niyo po yung Matthew 5, 6 at saka 7, ang dami niyo na po itong matututunan. Ito po yung pong mga aral na kung saan ay pauna na ipinaunawa ng ating pong Panginoon sa lahat na mga sumusunod at naniniwala sa ating pong Panginoon. So ating pong basahin po, glory to God, hallelujah. Matthew 6, 5-13, glory to God. Ang sabi po rito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwari. Praise God, hallelujah. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Praise God. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka manalangin ka sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Glory to God. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. At akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tularan. Alam ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingiin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kung hindi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hallelujah. O Diyos na dakila, napakabuti mo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan. Maaari na kung saan maraming beses na naririnig, marami ng beses na nababasa, Panginoon. Pero Lord God, ang nais mo, dakilang Ama, ito po ay mahimay-himay, Panginoon, upang ito'y amin pong maunawaan. Sapagkat totoo, Panginoon, bawat salita mo, meron kang lihim, Panginoon, na nais mo na ipaunawa sa lahat po na nagnanasa na maunawaan ng iyo pong salita. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, manatili po, Panginoon, ang katahimikan, manatili po, Panginoon, ang pagnanasa po, Panginoon, na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, siyang magsisiwalat kung ano ang nais mo, kung ano, Panginoon, paraan mo para kami magtagumpay sa bawat panalangin, bawat paglapit po namin sa iyo. Kaya Lord God, maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin itinitiwala ang sandaling ito, gamitin mo lang akong daluyan ng iyo pong salita. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maitanghal, dakilang Ama, at ako po'y ikulbi mo po sa likuran. Kaya, O Diyos, sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So kapag sinabi pong model prayer or huwarang panalangin, ibig sabihin, ito po yung nais ng ating pong Panginoon na ating pong matutunan kung ano po yung tamang panalangin. Amen? Na kung ating pong makikita, marami nagsabi, nananalangin naman ako. Lagi nga akong nananalangin eh. Glory to God. Ay, yung nga kapitbahay ko, ipinagpe-pray ko. Glory to God. Ako, araw-araw pagkagising ko, nananalangin ako. Pero ang tanong, nagagawa mo ba yung tamang panalangin? Amen. Baka puro ako po. Puro si ako. Puro pengi noon. Pengi ni Re. Amen. Ganito po ako. Ganito po ginawa ko. Glory to God. Pero ang ating pong Panginoon, ang nais niya, yung tamang panalangin na ating pong magawa. Glory to God. Na kung ating pong titingnan, na ito po ay meron sinasabi po rito ang ating pong Panginoong Jesus, meron po siyang ikinukumpara. Na ang sabi niya, huwag niyong gayahanin niya yung mga ganyang panalangin. Na kung saan ay para po sila kung saan ay mga lakad lang ng lakad sa karsada at alam po natin kung sino yung gumagawa dahil sabi sila yung mga hintil. Kapag sinabing hintil, sila yung pang walang pananampalataya. Sila po yung kung saan ay lagi na lamang po ang kanilang intensyon ay sila'y maparangalan. Sila po yung makilala. Dahil sabi nga po dito, kung kayong mananalangin, huwag kayong lakad ng lumalakad kayo kung saan-saan. Nasa mga corner tayo, alam po natin kung sino po yung gumagawa ng ganito. Lalakad sa karsada, meron silang mga suot na abito, meron silang mga malalaking krus. Hindi ko po ito sinisiraan, kundi ipinauunawa po mismo ang ating pong Panginoon ang salita nito. Huwag po tayong tumulad sa kanila. At ang sabi ng Panginoon ko, ikay mananalangin, pumasok ka sa loob ng iyong kwarto. At doon sa loob ng kwarto, sambahin mo ang iyong Ama na hindi nakikita. Sambahin mo siya in secret. Ibig sabihin, kapag tayo po'y pumasok doon po sa kwarto, magkakaroon po tayo ng sincere prayer. Magkakaroon po tayo ng marubdob na pagnanasa na ating pong abutin kung ano po yung pong kalooban ng ating pong Panginoon. At alam po natin ang ibig sabihin po ng panalangin. Ang panalangin po, ito po yung ating pong pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. At kapag tayo po'y nakikipag-usap po sa ating pong Panginoon, tayo po'y nakikipagkaisa. Kapag sinabi pong nakikipagkaisa, kung ano yung gusto ng Ama, yon ang gagawin mo. Kung ano yung bang ibinibigay sa iyo ng Holy Spirit, yon ang susundin mo. Ibig sabihin, nakikiisa ka. At kapag ikaw po'y nakikiisa, mararamdaman mo ang presensya ng ating pong Panginoon. Kaya maaaring ito po ay kinatatamaran ng iba. Ay, napaka-normal yung panalangin yan. Ba't kinakailangan naman na ikaw po magbibikas pa ng pangalan ng ating pong Panginoon? Kaya sabi, wag natin tularan ang mga ganyang mga uri ng panalangin. Kundi ang sabi ng ating pong Panginoon sa verse 9, ganito po raw tayo manalangin. Glory to God. Ano po yung pinauunawa? Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Glory to God. Ano kaya yung tinutukoy ditong sambahin nawa ang pangalan mo? So ibig sabihin, meron itinuturo ang ating pong Panginoon
na kung tayo po ay mananalangin, sambahin natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. At manampalataya ka sa pangalan ng ating pong Panginoon. Ganito po natin makikita po na kung saan ang ating pong Panginoon nagtuturo ng tamang panalangin. At once na ito po ay inyo na pong nagagawa, makikita nyo, very powerful ang inyo pong panalangin. Amen? So ang sabi nga po rito, kapag tayo po ay may pagkakaisa sa panalangin, susundin natin ang utos ng ating pong Panginoon. Ano po yung utos dito ng ating pong Panginoon? Glory to God. Ang sabi po dito, kapag tayo po nakikipagkaisa sa ating pong Panginoon, sambahin ang kanyang pangalan, manampalataya ka sa kanyang pangalan. Ano po ba yung pangalan ng ating pong Panginoon? Maraming beses naririnig, sambahin ang pangalan, pero nagagawa nyo bang sambahin ang pangalan ng ating Panginoon? May mga alam ba kayong pangalan ng ating pong Panginoon? Meron ba kayong naririnig na kung ano nga ba ang pangalan ng ating pong Panginoon? Na dito po natin ito matututunan. Glory to God. So, ibig sabihin, kapag naririnig po natin yung salitang El, Yahweh, Jehovah, ibig sabihin, siya yung Diyos. Amen? Siya yung Diyos. At ang Diyos na yan ay meron po mga tinatawag na pangalan. Glory to God. At ang pangalan na yan nagsisimula sa El, nagsisimula sa Jehovah, lagi nagsisimula kay Yahweh. Amen. So simulan po natin dito. Ang sabi nga po rito, yung ibig sabihin ng El, yung ibig sabihin ng Yahweh, ang ibig sabihin ng Jehovah means God in the three person. Amen. Sino-sino po ito? Ito yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya makikita po natin dito na minsan bakit tayo nalilito? Bakit pa sinasabi yung El Shaddai, El Shaddai? El Shaddai, El Shaddai. So, ibig sabihin, kapag sinabing El Shaddai, siya yung pong all-sufficient God. Pero dito po yung ating pong bibigkasin, yung pong kung saan na ating pong tatandaan. Marami pong pangalan ng ating pong Panginoon, pero ang aking po lamang kinuha dito ay 12 pangalan ng ating pong Panginoon. So makikita po natin dito na once na ating pong binabanggit ito sa ating pong panalangin, makikita po natin na ang ating pong panalangin magiging powerful. Bakit? Yung pangalan ng ating pong Panginoon, once na ito po yung ating pong sinasambit, nagkakaroon po ng kapangyarihan. Amen? Ano po ang sabi po rito? Bago po tayo na kung saan ay bumikas ng pangalan ng ating pong Panginoon, ang sabi po rito, kinakailangan i-examine natin ang ating pong sarili. Amen? Kinakailangan na kung saan na examine our heart. Siya sa atin na ating puso. Kaya kung atin po makikita, yung punturo po dito sa panalangin dito, meron po sinasabi ito ang ating pong Panginoon na hingi ka ng tawad, magpapatawad ka, ilalayo ka sa mga kasalanan, ilalayo ka sa mga masasama. So, ibig sabihin sa mga gantong kaparaanan, makikita po natin dito na tayo po'y nagpapasiyasat sa ating pong Panginoon. Hindi paglapit sa ating pong Panginoon, birada agad na, Lord, pahingi po kaming kakainin, wala pong pantuition ng aking pong anak, Mimiya po, due date ng aming pong Miralco, wala po akong pambayad, pahingi po, Panginoon. Ang napakahalaga po, kapag sinabing sambahin mo ang ating Panginoon, ibig sabihin, lahat ng parangal, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpupuri, ibalik mo sa ating pong Panginoon. Kailangan na ating sambahin ng buong buo ang ating Panginoon. Pasalamatan mo ang ating Panginoon kung paano ka iningatan ng magdamag, kung paano ka natulog ng mahimbing, kung paano ang sambahayan mo ay pinagpapala, kung paano ang Diyos ay napakabuti sa iyong hanap buhay, sa iyong sarili, sa loob ng iglesia, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng ginagamit sa loob ng iglesia. Pasalamatan mo yan. Amen. At yan ang tunay na pagsamba sa ating pong Panginoon. Huwag po tayong makasarili. Kaya kapag sinabing sambahin mo ang pangalan ng ating pong Panginoon, dito natin makikita, kapag ikaw po'y natutong sumamba sa ating Panginoon, nasa kalagitnaan ka pa lamang ng pananalangin mo, mararanasan mo na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nalulukop sa iyo. Bakit? Binibigkas mo ang pangalan ng ating pong Panginoon. At yung puso mo ay naandun yung marubdob na pananampalataya na itong aking binibigkas na pangalan ng ating Panginoon, ito ay totoo. At ito'y ating pong panghahawakan. Amen po. Ano po yung unang pangalan po dito ng ating pong Panginoon? So, kinakailangan
na once sa tayo po ay nanalangin, matapos na ma-examine po natin ang ating pong sarili, we must have sincere and real prayer. Magkaroon po tayo ng marubdob at tunay na pananalangin. So ano po ito? Ano po ba yung mga pangalan ng ating pong Panginoon? Glory to God. Ang sabi po nito, Jehovah Rohi. Ano po ibig sabihin ng Jehovah Rohi? O Jehovah Roy. Ito po yung Panginoon na kung saan siya po yung pong the Lord who sees me. So kung ating pong titingnan sa aklat po ng Genesis 16:13, na makikita po natin dito na talagang totoo ang Diyos ang nakakakita sa atin. Ang sabi dito, kaya sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Alam niyo kung ito po'y ating pong i-analyze, kung ito po'y ating pong dadalhin sa panalangin, sabihin mo lamang, Lord, ikaw po ang Diyos na nakakakita. Alam mo po yung laman ng aking puso. Alam mo po yung aking pong pinagdadaanan. Alam mo po yung pong aking pong kahinaan. Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakakita sa aking pong mga anak. Nakikita mo ang kanilang pong mga pinagdadaanan. Hindi ko man nakikita, pero ikaw ang Diyos na nakakakita. Kung paano itong si Hagar na kung sa'y dumaan sa matindi na kung saan ay pagsubok. Dahil ito pong si Hagar, ito po yung pong kung saan alipin po ni Abraham na kanyang sinipingan. At ito po ay kung saan pinalayas po nito po si Sarah. Dahil sa ayaw po na kung saan dahil ito po ay nagkaanak po dito si Abraham, kaya ang ginawa po ni Sarah, ito po ay pinalayas. Glory to God. So makikita po natin dito, ito po si Hagar, kung ating pong titingnan, siya po yung kung saan, siya po yung pong naging ina ni Ismael. At siya po'y punong-puno ng kalungkutan dahil nung siya po'y pinalayas, siyempre of course, na andoroon malungkot siya. Alam niya, nagsosolo siya. Pero napatunayan niya na meron pala siyang Diyos na kasakasama na nakakakita sa kanya pong sitwasyon. Kaya nasabi niya, ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Kaya kung tayo po'y mananalangin, pwede natin itong bigkasin. Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Alam mo yung bawat sitwasyon na amin pong pinagdadaanan. At kung ikaw ay minararamdaman, Lord, nakikita mo ang laman ng aking puso. Meron po akong pinagdadaan ng karamdaman. Panginoon, sa akin pong pinagdadaanan, ikaw ang akin pong maging kalakasan. Dahil kita mo kung paano po ako nagtitiwala at umaasa sa iyo. So, bibigkasin mo po iyan. At ang pangalawa po, ang sabi po rito, glory to God, siya yung ating Jehovah Nisi. So, kung siya po yung ating pong Jehovah Nisi, ibig sabihin, the Lord is my banner. Ang Diyos ang ating pong katagumpayan. Kaya kung tayo po'y dumadaan sa iba't ibang uri ng labanan, bigkasin mo yan, Lord, you are my banner. Ikaw ang aking katagumpayan. Ano man ang aking pong pinagdadaanan, kayang-kaya ko ito sa tulong mo. Amen? Kaya ito po yung pong ating pong bibigkasin. You are my Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Ikaw, Panginoon, ang magtatagumpay sa akin. Ikaw ang watawat namin. Ikaw, Panginoon, ang aming pong katagumpayan. Kaya habang ito po'y binibigkas natin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang magbibigay sa akin ng kalakasan para ako'y magtagumpay. Amen. Next po, glory to God. Hallelujah. Saan po natin ito makikita? Psalm 64:5. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po rito, glory to God, silang mga sumasamba, O Diyos, iyong hinudyatan upang sila makatakas sa kamay nitong kalaban. Verse 5, ang dalangin namin dinggin, sa lakas mo ay iligtas upang sila na mahal mo'y mahango sa paghihirap. So ibig sabihin, ang Diyos ang ating pong magiging katagumpayan. Ang Diyos ang ating pong magiging kalakasan. Ang Diyos ang kung sa itutulong sa atin para po tayo magtagumpay. Kaya ang tawag, siya yung ating Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Amen. Next po, glory to God. Hallelujah. Praise God. Jehovah Jireh. Praise God. Ito po napakasarap pong bigkasin pang araw-araw. Amen. The Lord will provide. Kaya kapag sinabing He is our Jehovah Jireh, ibig sabihin, siya ang magtutustos ng lahat ng ating pong pangangailangan. Hanggang sa kalit-lit na ating pong pangangailangan, God will provide.
Glory to God. Kaya ang Diyos ang totoo magtutustos ng lahat po ng ating pong pangailangan. Kaya hindi ka dapat mabalisa. Hindi ka dapat lagi na kung saan ay aligaga sa lahat ng ating pong pangangailangan. Pangako ng ating pong Panginoon. He is our good provider. Glory to God. Saan to po ito makikita? Sa aklat po ng Genesis 22:14. Ito po yung senaryo na kung saan noon po si Isaac ay ihahandog na ng kanya pong ama na si Abraham. Napakahabang panahon na kung saan ay hiningi ito po si Isaac. Pero dumating ang ating pong Panginoon. Kinausap, ito po si Abraham. Abraham, dalahin mo ang iyong anak doon sa Mount of Moriah at ihandog mo sa akin. Pero dito po, dahil naandun yung pananampalataya ni Abraham, na ang Diyos ang nagbigay, kaya alam niya, hindi ito kukunin ng ating pong Panginoon. So nang inihahandog na, gumawa na kung saan gumawa na po siya ng apoy, nagparingas na po si Abraham, kasama doon po yung kanyang Isaac na pinakamamahal. Noon pong siya po ay ilalagay na po sa apoy, nangusap ang ating pong Panginoon. Huwag mong ituloy ang pagsaksak sa iyong anak. At ang sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay. Amen. Sinabi niya po sa aklat po ng Genesis 20:14. Ano po sabi? Kaya't ang lugar na yun, tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Ang magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, kapag tayo pinangangailangan, ang Diyos ang maglalaan. Amen. Ang Diyos ang magbibigay. Ang Diyos ang magtutustos sapagkat sa Kanya ay walang bagay na mahirap. Amen. Kaya makikita po natin dito, nag-provide ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi niya, siya po yung ating pong Yahweh Rohi. The Lord is my shepherd. Amen. Siya po yung ating pong mabuting pastol. Siya po yung pastol na kung sa'y gumagabay po sa atin. Kaya yung sinabi niya dito sa aklat po ng Awit 23:1-6, na kung ating pong nanamim, napakasarap po ito ng ating pong masaulo. Ang sabi po nito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako pinagkukulang. Amen. Pinahihimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubay niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Praise God. Dumaan man ako sa lilim o madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Praise God. Hallelujah. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagkapalay, lubos-lubos. Amen. Praise God. Kabuti at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Napakasarap kapag ating pong naalala ang ating Panginoon sa iyong mabuting pastol. Kapag sinabing mabuting pastol, dinadala tayo sa isang tamang landas. Dinadala tayo sa isang lugar na tayo magkakaroon ng kapayapaan. Dinadala tayo sa isang lugar na tayo doon ay magkakaroon ng malulusog o masasarap na pagkain upang doon tayo bigyan ng kalakasan. At tayo dadalhin sa isang payapang lugar. Dadalhin tayo sa lugar na kung sa hindi ka mapapahamak. Dahil ang sabi ng ating pong Panginoon, dumaan man ako sa lilim ng kanimlan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kaya kung ikaw may dumadaan sa iba't ibang uri ng labanan, dumadaan ka sa kung saan ay mga iba't ibang uri ng pagsubok, kapag sinabi mo, Yahweh, ikaw ang aking pastol, hindi ka manlulupaypay. Ang Diyos ang magdadala sa'yo sa tama na landasin. Ang Diyos ang iyong magiging kaagapay. Ano sabi niya? Ang tungkod ko at pamalo, ang gabay mo at sanggalan. Ano po yung tungkod? Ito po yung kung saan, sabi nga yung Paul, na kapag ikaw po'y lumalakad, ito'y gagamitin mo na kung sa'y panghaliba sa mga kaaway. Dahil alam po natin ang trabaho po ni Haring David. Siya po'y isa pong pastol. Siya po'y nag-aalaga po ng kung saan ng mga tupa. Kaya siya po'y may tungkod upang kung ano man ang gagawain, kung meron man siyang makikita mababangis na hayop, ito yung kanyang magiging panangga.
Kaya tayo po bilang tayo po ay kung saan tayo po yung pong mga alaga, tayo po yung tupa ng ating pong Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Gagawa siya ng paraan para anuman yung ginagawa ng kalaban sa atin. Meron siyang tungkod, meron siyang pamalo na walang iba kundi salita ng Panginoon. Ito yung ating magiging panangga sa lahat na nagiliyab na palaso ng kadiliman. Kaya gamitin natin yung pastol. Gamitin natin ang ating Panginoon. Gamitin natin yung salita ng Diyos na kung sa'y magbibigay sa atin ng kalakasan. At anong pangako niya? Ang kanyang ulo lalangisan. At makikita pa ito ng kaaway. So ibig sabihin, ang mga kaaway natin nakabantay sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, ina-anoint po tayo ng ating Panginoon. Upang yung mga kaaway ay hindi po makaaligid sa atin. Ano yung anointing na ibinibigay sa atin? Yung kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu. Yung anointing niya, binuhusan tayo ng banal na espiritu upang tayo maging alerto, upang tayo maingatan ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya? Ito'y ginagawa niyang nakikita ng kaaway. Dahil tayo precious sa harap ng ating pong Panginoon, ibinibigay lahat sa atin kung ano yung ating pong pangangailangan. At ano ang pangako niya? Goodness and mercy shall follow you. Amen. Ang kabutihan, ang kahabagan, ang katapatan ng ating Panginoon. Ito yung susubaybay sa atin. Ito yung ating magiging kasakasama. Saan ka papupunta? At doon sa templo mo. Amen. Tayo ay mananahan. Kaya napakasarap namnamin ang mga awit, ang mga salita. Dahil ito po ay sulat po ni Haring David. At makikita po natin, napakasarap namnamin ang kanya pong mga salita. Amen. Ano po ang sabi po rito? Glory to God. Ang next po, glory to God. Hallelujah. Siya yung ating El Olam. Ibig sabihin, my everlasting God. Sa iyo po yung yung magpakailanman ay ating pong Diyos. Kasi simula pa ng likhain, ito pong daigdig na ito, siya na yung ating Diyos. Magpakailanman, siya pa rin ang ating Diyos. Everlasting God, magpakailanman, siya yung ating Diyos. Lumayo man tayo, pero ang ating Panginoon, hindi kanya pababayaan lumayo, sasamahan ka pa ng ating Panginoon. Yayakapin ka pa ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan mo, kaya sabi ng ating Panginoon, I am your everlasting God. Ako yung iyong Diyos na magpakailanman. Magsimula sa iyong pagkabata, kasama mo na ako. Amen. Magmula sa mga problema, kasama natin ang ating Diyos. Bakit siya yung ating everlasting God? Glory to God. Hallelujah. Ang sabi sa aklat po ng Psalms 91. Glory to God. Praise God. Panginoon namin Diyos, ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Ibig sabihin, ikaw na. Ikaw na magbuhat pa sa aming angkan. Magbuhat pa sa aming kanununuan. Ikaw na yung aming Diyos. Amen. Ikaw na yung kasakasama ng aming mga ninuno. Hanggang sa ngayon, ikaw pa rin ang aming pong Diyos. Amen. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Napakasarap po na kung saan ay banggitin po ito. Glory to God. Na kapag tayo po'y dumaraan sa mga karamdaman, anumang uri ng karamdaman ang ating pong pinagdadaanan, banggitin mo lamang, the Lord who heals. Amen. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 8 verse 17, dinala na niyang lahat ang ating kahinaan at pinagaling ang lahat ng ating pong karamdaman. Lahat ng karamdaman. Ibig sabihin, lahat ng uri ng karamdaman na ating pong pagdadaanan, ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Ang Diyos ang kung saan ay gagamot sa atin. Ang Diyos ang kung saan magsasaayos po sa ating katawan. Lagi po natin bibigkasin ang ating katawan, ito'y templo ng Diyos na buhay. Kaya lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating mga kung saan ay mga nagagawang hindi maganda sa paningin ng ating pong Panginoon, itong lahat ay inalisan ng ating Panginoon. Upang lahat ng ating pong karamdaman ay kanya nang pagalingin. Napakaraming Bible verse. Nasa aklat po ng 1 Peter 2:24.
na doon sa puno ng kahoy, dinala ng lahat ang ating mga kasalanan at pinagaling ang lahat ng ating karamdaman. Nasa aklat po ng Isaiah, by His stripe, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga dugo at latay, ang lahat ng ating karamdaman, kanya nang pinagaling. Kaya always, bigkasin natin. Amen. He is our Jehovah Rapha. Praise God. Hallelujah. So next po, Jehovah Shammah. Glory to God. The Lord is there. Ang Diyos ay naroroon na. Amen. Ang Diyos ay nangunguna na sa atin. Ano po yung sabi sa aklat po ng Deuteronomy 31 verse 8? Glory to God. Na dito natin makikita talagang totoo na kung tayo po ay tunay na mauunawaan natin na ang Diyos ay nangunguna sa atin. Ano po sabi po rito? Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen? So ibig sabihin, kasama natin ng Panginoon. Mauuna na. Kaya kapag ikaw po mayroong labanan, mauuna na ang Panginoon. Panghawakan mo lamang na ang ating Panginoon siya'y mauuna na. Kasama mo ang ating Panginoon. Glory to God. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Amen? Kaya huwag kang matatakot. Huwag kang panghihinaan ng loob, kapatid. Lahat po tayo dadaan sa iba't ibang uri ng problema kung aalalahanan natin na ang Diyos ay nauna na sa mga problema. Ang nais lang ng ating Panginoon sa mga problema ng iyong pagdadaanan, manampalataya ka na ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang kikilos. Siya ang ating po na kung saan ay Diyos na nauna na sa bawat labanan po natin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya yun po ang pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Siya yung ating El Gibhor. Mighty God. Amen. Siya po yung ating pong makapangyarihan Diyos. Ano po sabi sa aklat po ng Zephaniah 3? Glory to God, 17. Hallelujah. Nasa piling mo si Yahweh na yung Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin na ipinauunawa ito. Ang laki ng pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya siya po yung pong ating pong makapangyarihan Diyos. Siya yung ating nakaagapay. Siya yung kung saan ay yung tutulong sa atin para po tayo magtagumpay. Kaya nga ang sabi nito, ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kaya kapag alam natin na ang ating Diyos, siya yung makapangyarihan, sa bawat laban natin, ang Diyos ang tutulong sa atin para tayo magtagumpay sa bawat labanan na atin po na kung sa'y pagdadaanan. Dahil bakit po, gayon na lang ang pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Alam ng Panginoon kung gaano tayo kalakas, kung gaano tayo kahina, at kung paano niya inaalala na tayo kanya pong mga anak. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi po rito, siya po yung Yahweh Mekades. Amen. Mekades. The Lord who sanctifies us and makes holy. Amen. Siya po yung kung saan ay naglilinis sa atin. Siya po yung nagsasanctify. Siya po yung nagpapabanal po sa atin. Glory to God. At sa papaanong paraan, tayo po pinabanal ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan ng kanyang pinagtiisan, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng pagtanggap niya doon sa kung saan mga parusa na kanya pong naranasan. Kaya sa pamamagitan ng kanya pong pinagdaanan, tayo po ay nasasanctify. Dahil lagi mong maiisip kung ang ating Panginoon banal, pero ito ang naranasan. Ang ating Panginoon walang kasalanan, pero tinanggap niya ang lahat ng parusa. Bakit po? Para po tayo ay malinis at tayo po ay maging banal sa paningin ng ating pong Panginoon. At kapag tayo po sa kabila ng ating pong labanan, tayo po ay nananatili na tayo po'y banal, walang batik, walang dungis, walang problema na hindi ibibigay ng ating Panginoon ang solusyon. Amen. Lahat kakayanin natin. Bakit? Ang Diyos ang ating po na kung saan na nagpabanal sa atin. Dahil ang mga matuwid, yung sabi po sa aklat po ng awit, 34 verse 15, the eyes of the Lord is upon the righteous. Amen. Kapag siya ay umiyak, kapag siya ay tumaghoy, bukas ang kanyang tenga para dinggin ang ating pong mga daing.
Amen. Glory to God. Hallelujah. So siya po yung kung saan, yung po nagsasanctify at gumagawa sa atin para po tayo maging banal. Ang sabi po sa aklat po ng Ezekiel 37:28. Glory to God. Hallelujah. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong si Yahweh ang humira sa Israel upang maging akin. So ibig sabihin, kaya po tayo sinasanctify, kaya po tayo pinababanal upang tayo ariin ng ating Panginoon na siya ang may pag-aari sa atin. May pagbabalaki ng ating Panginoon. Yan ang aking anak na aking pinabanal. Yan ang aking anak na dati alipin ng kasalanan. Ngayon, dahil siya nanampalataya sa akin, ginawa ko siya na kung saan ay malinis at naging banal sa aking paningin at maipagmamalaki ko. Yan ang aking anak na si Rodel. Yan ang aking anak na si Rosel. Yan ang aking anak na kung saan hinango ko doon sa kahirapan, hinango ko sa kasalanan at maipagmamalaki na totoo nga na ang ating Panginoon ang gumawa sa atin para po tayo ay masangkit. Hindi sa ating lakas, kundi sa tulong ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Siya yung atin si Yahweh Sitkanu. The Lord is my righteousness. Amen. Ano po sinabi po sa aklat po ng Romans 5:8-9? Glory to God. Hallelujah. Siya po yung ating pong righteousness. Siya po yung pong ating pong katwiran. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang mamatay si Kristo para sa atin, noon tayo makasalanan pa. Amen. Ibinigay ng ating pong Panginoon. Glory to God. Na makikita po natin dito, ang ating pong Panginoon pinatunayan sa lahat ng tao. Yung kanyang pag-ibig. Glory to God. Yung kanyang pag-ibig na kung saan ay walang magiging kapantay. Yung kanyang pag-ibig na ibinigay para sa atin. Glory to God. Na kung saan yung ibinigay ng ating pong Father God, yung kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang tunay na pag-ibig, inialay ang kanyang anak para sa atin. Para po tayo maging matuwid sa paningin ng ating pong Panginoon. Para po tayo maging karapat-dapat. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo, inialay ang kanyang buhay. Siya nagpapako sa kung dapat tayo mapako. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya ang ipinako para po tayo maging matuwid sa kanya pong paningin. Amen. Siya po yung ating pong Jehovah Shalom. Glory to God. Siya yung ating pong, the Lord is our peace. Siya po yung ating pong Diyos ng kapayapaan. Kaya kapag tayo po'y dumadaan sa kaguluhan, Lord, ikaw po ang aking pong Jehovah Shalom. Ikaw po ang aking Diyos ng kapayapaan. Panginoon, tulungan niyo po ako para po ako'y makaranas ng kapayapaan sa mga oras na ito. Glory to God. Hallelujah. Isa po yung pong ating pong Diyos ng kapayapaan. Glory to God. Ano po sabi po? Glory to God. Sa aklat po ng John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga kalooban at huwag kayong matakot. So ibig sabihin, kapag tayo pinananampalataya sa ating pong Panginoon, ibibigay sa atin ni kapayapaan. Kaya ano sabi niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi ito matatakpuan sa sanlibutan. Ang sanlibutan punong-puno ng kaguluhan. Pero kapag ikaw ay umaasa sa ating Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sapagkat siya yung Diyos ng kapayapaan. Amen. Glory to God. Last po, glory to God. Emmanuel. Glory to God. God with us. Amen. Matthew 1:24. So makikita po natin na ang sabi po rito, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinagsabihan si Maria. Glory to God. Punta mo sa 21. Praise God. Siya yung ating Emmanuel. Praise the Lord. Hallelujah. Sister, tingnan natin na yung ipinakikita po rito, ito po si Jesus, ito po yung ipinangako sa aklat po ng Isaiah 7:14. Na ang sabi po rito, na glory to God, maglilihi ang isa pong dalaga, manganganak at ang ipapangalan sa kanya ay, tatawag sa kanya ay Emmanuel. Glory to God, hallelujah. Sa aklat po ng Isaiah 7:14,
Glory to God. Na ito po ipinangako na talagang ang ibibigay na pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ang sabi ito, dahil dito, si Yahweh mismo ang nagbigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa kanyang pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Amen. So makikita po natin dito, na dito po rin naulit po sa aklat po ng Matthew 1, na ang sabi po rito, maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng isang lalaki, ipapangalay Jesus, at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Amen. Kapag sinabing kasama natin ang Diyos, anumang uri ang iyong pagdadaanan, hindi ka matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Tulad ng awitin. Ano ang sabi ng awitin? Kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, anuman ang sitwasyon na ating pong pagdadaanin, He is our Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na atin po itong bibigkasin, sasambahin natin ang pangalan ng ating pong Panginoon at mararanasan natin anumang uri ng labanan, anumang uri ng pagsubok, anuman ang ating pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Amen. Sambahin natin ang kanya pong pangalan. Amen. In conclusion, glory to God. Hallelujah. Matthew 28 verse 18. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po rito, ayon po sa conclusion, ang sabi po dito sa Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Praise God. So ang ating pong Panginoon mismo ang nagsabi, sinabi sa kanyang mga alagad, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin tayo pong lahat ay pinagkalooban ng kapangyarihan kung tayo sasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung ating pong pananampalatayan ang kanyang pangalan, kung tayo sasamba sa kanyang pong pangalan, mararanasan po natin yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Pilipos 2:5-11? Na makikita po natin dito na talagang totoo, karapat-dapat na sambahin ang ating pong Panginoon. Amen. Ano sabi niya? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Glory to God. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, glory to God. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Glory to God. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyaan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Glory to God. Hallelujah. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Napakasarap namnamin. Kaya makikita po natin dito, ang ating pong Panginoon, bagamat siya isang Diyos. Hindi siya pumantay. Hindi niya pinanghawakan ang pagiging isang Diyos, kundi siya'y nagkatawan tao, nagsilbing alipin. Glory to God. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, maging katulad tayo ng ating pong Panginoon. Tayo po'y lagi tayo magpakumbaba.
Lagi tayo na kung saan ay ating pong nasain na ang Diyos ay makita sa ating pong buhay. Na kung saan kung paano ang ating pong Panginoon, bagamat siya isang Diyos, hindi niya pinangnan, nagpakumbaba po siya. Bakit po ginawa niya po ito? Upang ang lahat ng tao ay sumamba sa ating pong Panginoon. Sambahin ang kanyang pangalan. Maluwalhati ang kanyang pong pangalan. Sapagkat kapag sasambay ng isang tao ang kanyang pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. His name is great. Glory to God. He is our Emmanuel. He is our Jehovah Rapha. Glory to God. Hallelujah. He is our Jehovah Shalom. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya kung tayo po'y mananalangin, sambahin natin ang kanyang pangalan at mararanasan natin ang patuloy na pagsama ng kanya pong kapangyarihan. Sapagkat habang binibigkas natin ang pangalan ng ating pong Panginoon, lahat ng anghel ng ating pong Panginoon ay sasama sa atin upang tayo'y sumamba sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya makikita po natin dito. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John? John 14 verse 12 to 14. Hallelujah, Lord God. So ipinakikita po rin dito. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit kaysa pa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Praise God. At anumang hingi ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Glory to God. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. So, ibig sabihin, talagang naandun yung kapangyarihan ng ang pangalan ng ating pong Panginoon. Naandun ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus kung sasamba tayo sa pangalan ng ating pong Panginoon. At kung tayo hihiling sa pangalan ni Jesus, walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya niyang ibigay sapagkat ipinagkaloob sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya kung tayo sasamba sa ating Panginoon at bibigkasin ang Kanya pong pangalan, lahat ng ating pangangailangan ay Kanya pong ibibigay. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin, glory to God. Hallelujah, na ang nais ng ating pong Panginoon, sambahin natin ang ating Diyos. Atin pong ilagak ang ating pong puso na sa pangalan ng ating pong Panginoon, there is power in the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin sa aklat po ng Gawa. Glory to God. Hallelujah. Gawa 4:12. Hallelujah. Na talaga pong napakahalaga po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ang sabi po, sa Kanya lamang mahatakbuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya talagang totoo po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Upang ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya kapag binikas mo ang pangalan ng ating pong Panginoon, may lakit na kapangyarihan, merong bababa na kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Sa pagbigkas pa lamang ng Kanya pong pangalan, sapagkat sa silong na langit, walang sukat ikaligtas ang lahat ng tao, maliban sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Kaya kung makikita po natin dito, dahil merong kapangyarihan ang pangalan ng ating pong Panginoon, na dito po natin makikita, doon po sa aklat po ng Matthew 6:10 to 13, na makikita po dahil sila po yung nagkaroon, kung tayo ay magkakaroon ng sincere prayer, kung tayo po ay magkakaroon po na kung saan ay puso na kung saan nagsisikap, na unawain, na kung saan magkakaroon po tayo ng mga bagay na nais ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya? Dito po magagawa po natin lahat ito. Glory to God, kung tayo po'y sasamba sa ating Panginoon at aalalahanin lagi natin na there is power in the name of Jesus, magagawa natin na sundin ang Kanyang kalooban. Makikita natin ang kaharian ng ating pong Panginoon. Masusunod natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat nagagawa mo na sumamba sa ating Panginoon. Magagawa mo na ang puso mo ay nandun ang pagnanasa, abutin ng ating pong Panginoon. Kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Kayang-kayang magawa ang kalooban ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat nandun yung ating marubdob ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa verse 11? Glory to God.
Hallelujah. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ang pagkain araw-araw, ito po ay tungkulin ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y patuloy na mananampalataya sa ating pong Panginoon, lahat ng ating pong pangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Kaya mo magpatawad ng mga taong nagkakasala sa iyo. Kaya mo humingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat kapag tayo po ay luluhot sa ating pong Panginoon, kapag tayo po'y mananampalataya, kapag tayo sasamba sa ating pong Panginoon, lahat ng ating pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Sige po, awitin po natin. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. There is power In the name of Jesus. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. There is Power in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. There is Power in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po kayo. Tayo po kayo, awitin niyo po, namnamay niyo po itong lyrics ng awitin. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. In the name of Jesus. Yes, hallelujah. There is power in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. There is power in the name of Jesus. Yes, hallelujah. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. 'Cause there is power in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, hallelujah, Lord To God. break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Name of Jesus. There is power In the name of Jesus. There is power In the name of Jesus. to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Every chain, break every chain. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, amen, hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, Panginoon. Pinatutunayan mo, O Diyos, there is power in the name of Jesus. Kaya, Panginoon, Lord God, kapag ibibigkas po namin ang iyong pong pangalan, Panginoon, lalakipan mo ito ng kapangyarihan. Lahat ng mga naaalipin ang gawa ng dyablo, sa pangalan ni Jesus ay makalalaya. Panginoon, ang sabi mo, break the chain, O Lord God.
Panginoon, puputulin mo ang kadena, Panginoon, ng kahirapan. Puputulin mo ang kadena ng kasalanan. Puputulin mo po, Panginoon, ang kadena ng kasalanan na pupunta, Panginoon, Lord God, sa pagkakasada. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, laging bibigkasin ng mga kapatiran. There is power in the name of Jesus. Lord God, hallelujah. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ng tila ay magsasabi, ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Panginoon na magpapalaya. Ikaw ang Panginoon na magpapala. Ikaw ang Panginoon na kung saan aming bibigkasin. Sapagkat sa pamamagitan ng aming pong pagsamba, kikilos at gagawa, Panginoon. Sapagkat there is power in the name of Jesus. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, amen, hallelujah. Dumaloy ang iyong kapangyarihan. Dumaloy, Panginoon, ang iyong himala. Dumaloy, Panginoon, Lord God, hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, amen. Yes, oh, siyande. Oh, siyande. Dumaloy ang kagalingan. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God. Yes, amen. Yes, oh Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen. Yes, hallelujah. Oh, la ba 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 yes, endararande. Yes, oh go ro 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 de de ya ra ra. Yes, oh go ro 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 de de ya ra ra. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, yes, amen, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, Rabasa. Shekorodo bababasa. Shekorodo babasa. Yes, oh Lord God, yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Yes, oh Jesus, Panginoon. Totoo po, oh Diyos, na may kapangyarihan ang iyong pong pangalan. Kaya, Lord God, amin na po, oh Diyos, idinideklara, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong pong pangalan, Panginoon, lahat po, Panginoon, na naahalipin sa problema ay makalalaya. Ang alipin ng karamdaman ay makararanas ng kagalingan. Ang magulong pamilya ay magkakaroon ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus, oh Lord God. Ang alipin ng bisyo ay makalalaya, dakilang Ama. Kaya Lord God, aming idideklara, aming ikiklaim, Panginoon, na ang kalayaan ay mararanasan na ng lahat ng sasampalataya sa iyo, dakilang Ama. In the name of Jesus. Yes, oh Lord God. There is victory in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. Kaya Lord, amin na pong inaangkin, Panginoon, na mararanasan ng kalayaan. Ang
ang lahat ng naaalipin ng utang, Panginoon, makakaranas sila ng kalayaan. Kaya Lord, salamat. Salamat, salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakila. Tanging sa iyo po lamang namin ibinabati. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah.